Lagi nyo na naman akong tinatanong, ako naman ngayon ang magtatanong. Alam mo ba na kahit social drinking lamang po pwedeng magkaroon yan ng epekto sa katawan mo? At no, hindi lamang po tungkol sa atay mo ha. Marami pa. Interesado ka? Ito na, pag-usapan natin yan. Kung iniisip mo na harmless naman ang isang bote tuwing weekend, well, baka kinakailangan mong mag-isip ulit. Unang-una, walang safe level ng alcohol talaga. Kung tutuusin po talaga natin, ayon po sa World Health Organization, kahit kaunting alak lamang po pwedeng magkaroon na rin ng health risk. Kahit pa red wine yan na sinasabi or considered healthy. Kaya naman din kasi na-consider yung red wine bilang healthy ay dahil sa grapes. So kung tutuusin, it is not about the wine, it is about the grapes. At po pwede ka naman makakuha ng health benefits sa grapes nang walang alak. O ito ang epekto ng alak sa katawan. Isa-isahin natin. Una, sa atay. Obvious naman ito. Yung alcohol po kasi processed yan sa liver natin and through time po pwede magkaroon yan ng inflammation tapos magiging fatty liver na siyang magiging maaring magdulot ng cirrhosis. O yung iba, nauwi pa rin sa liver cancer. Pero again, hindi ko po sinasabing lahat ng fatty liver magiging cirrhosis. Okay? At hindi lamang naman po yan sa atay ang epekto ng alak. Po pwede rin po magkaroon ng problema sa utak at sa puso. Po pwede po kasing tumaas ang blood pressure ng pasyenteng laging inom ng alak. O pwede rin pong tumaas ang risks ng pagkakaroon ng stroke, pati na po yung heart disease. Oy, Doc ha, di ba sabi nila, little alcohol is good because it is good for the heart. Oo, sabi nila yon, pero medyo outdated na yan. Sabi ng mas updated na evidence, mas okay kung walang alcohol. Kaya hanggat maaari, wag na. Isa pang problema na po pwedeng dala ng alak ay ang problema sa brain at mental health. Ang alak, kung tutusin natin, ay isang depressant lalo na kung mapaparami kayo. Maaari din po itong magdulot ng pagiging anxious at prone sa poor decision making, kaya naman, wag na lang. Next, pwede rin po magkaroon ng problema sa tulog at sa timbang. Kung iniisip mo na pampatulog ang alak, nako, sa katotohanan ng bagay, sinisira niya ng quality ng sleep mo. At isa pa, mataas din sa calories. Kaya naman hindi na ako nagtataka sa mga pasyente kong nagkukonsulta sa akin for weight management tapos sasabihin nila, oo, nababawasan na po ang kinakain nila, pero pumaparty ng malala tapos ang daming nainom na alak. Kaya, mataba pa rin sila. O ito next, yung alak o pwede makapagdulot ng CA or cancer. Alam niyo ba na listed sa International Agency for Research on Cancer ang alcoholic beverages bilang Group 1 or known to be carcinogenic to humans. Kakana yan ng yosi, asbestos, radiation at associated sa ilang types ng cancer, kaya wag na. Kaya naman, minsan, sinasabi natin konti lamang naman o pamparelax lang, pero kung dun sa sasabihin ninyo na konti lang may epekto na bakit hindi natin piliin na yung healthier option altogether. Ang tip ko, tubig ang inumin ninyo. Isipin nyo rin, kung pagod ka at gusto mo mag-relax, baka kailangan mo pahinga, hindi alak. Baka kinakailangan mo kausap, hindi bote. So kung iniisip mo ngayon na tumigil na o tanggalin na yung pag-inom mo, eto na ang sign mo, kapatid. Alagaan mo ang iyong atay, ang iyong puso, ang iyong isipan. Kasi kapag inalagaan mo katawan mo ngayon, mas hahaba ang buhay mo ng walang pagsisisi. Mahirap maghabol ng kalusugan kapag nasa baligda ng karamdaman. So paano? Sana may natutunan kayo. Pakishare na rin sa inyong mga kaibigan. See you next episode. Ingat!